Alright, good morning everyone and welcome to another moto vlog. So ayun, it's another Sunday solo ride. Mag-isa lang naman. Sana eventually, sabi ko nga nakaraan, sana magkaroon ng kagrupo. And yun, para may kasama akong mag-rides pagka Sunday. Yung mga imbitahin ko sana yung kapisino, kasi medyo nahiya din ako mang-istorbo kasi may baby yun eh. Kaya ayun. So ito, it's almost 6 AM. EDSA northbound. Wala lang, bahala na kung saan mapunta. Tingnan natin lang kung rides lang, chill rides lang kasi excuse me, kasi para mailabas tong si Zax. And sa Ortigas, bakit ba ako nagra-rides pagka Sunday? Of course, hindi lang naman yan hindi lang naman yan dahil para malabas tong si Zax, para maunat-unat. Hindi naman yun. Hindi lang naman yun actually. To sabi nga, dami na nga nagsabi, pantanggal ng stress. Which naman, sa akin I believe okay siya na pantanggal ng stress. Kasi paano pa siya nakakatanggal ng stress? Sabi na, nagmamotor lang naman, di ba? Paano nakakatanggal ng stress? Marami, of course, sa mga riders makaka-relate talaga kung bakit. Minsan, yung trabaho kasi natin Monday to Friday or minsan Monday to Saturday, syempre aminin nyo man at sa hindi, medyo may stress yan, may stress level yan. At kailangan meron tayong pang counter dyan sa stress na yan. Otherwise titirik na ng mata natin, di ba? I mean, tingin ko kasi nakakapagpatanggal ng stress kasi yung bike, kasi you tend to concentrate doon sa pagmamaneho mo ng motorcycle. So in a way, nababawasan yung focus mo na pupunta sa bike, nawawala yung sa stress mo kung sa work man yan o kung saan pa, di ba? Kaya yun, minsan isa yun sa kung bakit ko din ginagawa yung pag Sunday. Ganda Toyota SR, old school. Ayun, so hindi man tayo nagbabike o kung ano man, probably yung kayo din makakapag identify kung anong pwedeng pantanggal ng stress nyo. Yung iba, sports, di ba? Again, sabi ko nga nakaraan, talagang gusto ko magkaroon ng sports bike, bata pa ako, di ba? Again, considered as beginner rider, diretso ako, talon ako ng talon ako ng big bike. Hindi na ako nag lower displacement na motor, hindi na ako nag scooter. Talon ako kagad sa big bike. Nakakakaba, sa totoo lang, nakakakaba. I mean,
Hindi ko nga alam kung kakayanin ko eh. Nung una kong kinuha to from QC to kahit tumandaluyong lang, sipin nyo, dami mong example, lapit-lapit doon. Pero para sa beginner rider, medyo giant tip yun. Lalo na, big bike doon dala. Eh, hindi naman talaga ako nagmamotor, di ba? So mula noon, sinanay-sanay ko na sarili ko. Ngayon, meron pa mga muntik-muntik na matumba kasi, di ba? Tayo eh hindi nabiyayaan ng height. Ako eh nagkaroon lang ako ng netong huli ng nagpa annual physical exam ako. And confirmed na ang height ko is 5'3 and a half. Di ba? Liit lang. Ngayon, based sa mga ibang vloggers, mga reviews din nila, paano mo ba dadayain yun? Maraming paraan para madaya yun. Ako, dinaan ko sa sapatos. Diba yung pinakita ko nga nun, makapal yung sole ng sapatos para madaya lang. Ano pa ba? Diba yung sabi nga nila yung Kenji Motor, madami na gano'n. Dayain mo yung pwesto mo pag upo, diba? Isang pigilan para maitungtong mo yung paa mo. Ginawa ko lahat yun, pinractice ko lahat yun, diba? Syempre sabi nga learn from the experts. Wala naman masamang sundin yung advice nila. Hindi din naman mag-a-advise siya kung of course hindi din nila na-experience, diba? Kaya ayun, ginawa ko lahat yun para lang to make sure na safe din. Siyempre yun ang natin iisipin, dami natin napapanood, di ba? Mga na-aksidente. Ayaw natin nun. Natin nga dito, diretso lang tayo dito. Dati dito ako dumadaan eh, pero hindi natin dito. Tingin ko dito sa ibaba. Marikina City. Tingin ko dito. Tagal ko hindi nakakadaan dito, bata pa ata ako nung natin ko yung kapatid ko dyan sa Ateneo. Kasi matagal na. Tingnan natin kung saan nga tayo aabot. Wala lang, hanap lang tayo ng pupuntahan. Marikina. One rider party list. Kalma kapatid, ride safe. Tama yun. Relax lang.
tayo ay may mga pamilya, gusto natin maging safe, gusto natin makauwi sa ating mga pamilya. Sarap bumiyahe ng Sunday kasi walang traffic. Hirap pa naman magmotor sa traffic. Grabe, maski lalo na to, naka big bike. Hirap singit-singit. Buti kahit paano kakasingit na ako eh. Dati wala, para ako may dalang kotse. Nakatutok lang ako sa likod ng mga sasakyan. Kung nakatigil din ako. Grabe, sabi ko sa inyo. Siguro, yung sasakyan sa likod ko, pinagtatawanan ako, no? Paano gagawin ko? Diba? Hindi pa naman ako sanay magmotor, di huwag na magyabang, di ba? Kung talaga hindi ka sanay sumingit, di ba? Kasi singit, relax lang, chill lang tayo parate. Hindi pwedeng walwal. Ikutan nga natin tong Shell dito kasi isa to sa mga meet up ng ng mga riders bago sila umakit ng Marilake, bago mag-Infanta. Ikutan lang natin. Ano ba ngayon? 6:07. Grabe, 10 minutes lang from bahay. Nandito na ako. Ikutan na natin. Hindi naman tayo titigil. Makita lang natin kung malamang ganitong oras marami na talaga nakatambay dyan. Marami na ring marami na ring nakaalis, palagay ko. Tingnan natin. On lang natin tong camera natin. Yeah. Ayan. Okay. Let's go. Yun yung Shell na Tambaya, kita nyo may mga motor na doon. So yun mga nag-aantayan yun, matino mga kasama nila, bibiyahe na yun.
Dati nakapunta na ako ng ano, ng Infanta Highway. Diba? Ito yung mga pictures, ito yung mga kuha nung ano, ng mga pitik, pakita ko. Yan, yan o, yan lang, kaso ang problema ko nung araw na yon, nag-lowback yung camera, so wala, hindi ko nakuhaan. So umasa na yun, pictures na lang ng ano. Hindi naman tayo dediretso doon kasi sa totoo lang, takot ako sa lugar na yan. Yung punta namin dyan nung kaopisina ko, biglaan lang yun, nagkayayaan. Nagpunta kami Antipolo, hindi namin nakita yung mga kausap namin doon. Napatanay kami ng bigla. Ngayon, try natin, tingnan natin kung saan tayo aabot. Pagal ng jeep. Woo! Namatayan. Ang problema ko dito sa helmet, ito ginagamit yung helmet ngayon, hindi ko ginagamit yung LS2 na carbon kasi modular yun. Problema ko dito sa helmet na to, modular, bakit hindi pag ganito nagbablog ako, ginagamit ko yung full face lang kasi yung mount nung ano, nung camera. Ngayon problema ko lang dito, nagpa-fog. Yun ang problema ko. Punta ko dito, yung experience ko dito sa Infanta Highway, kaya marami nagpupuntang mga nagmamotor. Malamig kasi siya. I mean, kahit naka-jacket ka, hindi ka papawisan. Ayan, yung Print Customs. Yan ang Print Customs. Alam ko 6 AM bukas ng kanilang ano, cafe. Parang sarado pa. Again, di tayo diretso ng Marilaki. Nag-ano lang ako, wala lang, road trip lang. Ayaw ko pumunta dito na walang kasama, sa totoo lang. Gusto ko dito, pagka nagpunta dito may kasama ako kasi nga ito yung isa sa akin natatakutan kong highway. Parang feeling ko mas safe kasi pag may kasama na nagpupunta dito. Si Kuya. Tatambayan tapos balik na tayo kasi ang problema kasi pag baba mo ng Marilaki, yun, ramdam mo na yung init ng panahon.
bumiyahe ng ganito oras talaga sa totoo lang kasi malamig. Lalo na pagkakit mo dito, siguro bundok nga, sa dami puno. Malamig yung malamig yung climate niya. Yan, naka-jacket ka. Wala kang problema na, di ka na naiirita na mainit. Sarap bumiyahe dito, tapos ang ganda pa ng kalsada. So tingin ko, yun yung isa sa dahilan bakit marami pumupunta rito. Ngayon, dahil nga marami nagpupuntang nagmumotor dito. Actually, hindi na naman nagmumotor, no? Pagka Sunday lang talagang gusto pinupunta naman nagmumotor kasi maganda nga yung kalsada, malamig pa. Marami na rin nagtayuan ng mga kapihan, mga pwedeng tambayan. Di ba nga 4 wheels yung pupunta rito? Ang una kong punta dito, naka 4 wheels ako. Camping kami doon sa Viewscape. Una, kami ng misis ko. Yung sinama ko na yung dalawang kids at saka yung pet namin. Masarap bumiyahe dito, honestly. Sana lang may kasama ako, no? Para mas comfortable talaga kasi ako may kasama. Kaso wala naman ako makasama. Ayoko naman basta tambak-tambak sa bahay to. Sayang naman. Sa camera, palagi ko hindi masyadong kita, pero yung kalsada dito paakyat. Madalas to be honest, pag sasampa ako ng bike, bago ako umalis, nandyan yung konting nervyos, konting kaba. Sabi ko tuloy kaya ako o next week na lang. Pero pag nakasakay ka na, iba na yung pakiramdam. Sarap na siya, sarap na sa pakiramdam. Again, talagang ingat lang. Maging safe muna tayo, huwag tayong kasi magwawalwal tayo, hindi lang yung sarili natin ang pine-permission natin, pati yung mga kaka-aksidente natin. Minsan naman yung mga nakikita naman natin sa wala may gusto na aksidente, kaya lang minsan pag nagiging reckless tayo, kita natin sa mga vlog, di ba, mga nag-overshoot, hindi naman racetrack magkakarera. So let us also be mindful doon sa mga kasabay natin o mga kasama natin sa kalsada. Sabi nga share the road, pati sa mga siklista, share the road. Ganyan na speed lang, ayos na yan. Minsan pumipitik din naman ako ng speed, pero pag nasa bitaw na, hindi yun yung tuloy-tuloy. Tsaka ginagawa ko yun pagka yung nakikita kong libre talaga. Lang matsyempohan na may tatakbong aso, nako, patay.
Isa sa problema ng ano yan, ng mga riders. Masaklap yung may biglang tatawid na aso. Dapat chill lang tayong tingnan ko din yung ulap baka mamaya nagpo-form na ng rain clouds, patay. Although sabi nga din ng maraming vloggers, ang ulan partner na talaga ng ano yan, ng mga nagmamotor. Lilingon-lingon si kuya ng kaliwa, sabihin makakakaliwa siya, signal na yun. Tanong, saan ako aabot? Maxima. Grabe, ang ganda talaga ng ng scenery dito. Isa din 'yan sa dahilan kung bakit marami pumupunta dito. Grabe naman 'yan, no? Grabe, ang ganda. Dito ramdam na yung yung lamig ng hangin. Arsicola. Lapit na kaya dito yung Shell Boso Boso?
Pwede kahit hanggang dun lang. Isa din yun sa meet up place ng mga riders. Sabi nila mas maganda pumunta dito pagka weekdays kasi wala ka masyadong kasabayang mga wala masyadong nagmumotor. Pero pailan nila lang siguro dahil nga usually yun yung work week yung Monday to Friday. So yun yung magandang time na pumunta dito. Kaya lang again, kung may work ka, syempre paano ka pupunta dito? Pagka Sunday, madaming nagmumotor. Sana, huwag namang magpagwalwal. Be respectful doon sa mga magkasama doon dalawa. Nakainggit sa maganda may kasama talaga. May kagrupo ka. View dito totoo lang. Alam nyo, dito ko rin na-appreciate yung yung sinasabi na counter steering. Dito ko na-appreciate yun. Yung unang beses ko nagpunta dito na nakamotor. Bakit nagmamanhid yung kamay ko pagka matagal na ako nakahawak sa throttle. Ayan, puro puno kaya siguro malamig yun ang maski ako yun ang nagustuhan ko dito, yung nature. Nakakawala din ng stress yun pagka tinitignan yung kaya dati parating yaya ako sa pamilya ko mag-camping pero yung hindi siguro dahil hindi naman talaga kami campers, medyo nung mainit nung maulan medyo nahihirapan kami.
sabayan ko yun. Sabayan ko. Joke lang. Ito na pala yun. Ito na Shell Boso. Isa si tinatambayan. Siyempre ayoko na tumambay, no? Ito Shell Boso. Marami tumatambay dito. Dito isa sa meet up point ng mga riders. Time to head back. Okay na yun. Next time diretso tayo. Quick ride, ikot lang para maunat-unat si Zax. Alright, dito na tapusin ang aking vlog for today. Ako'y pauwi na. See you in my next vlog at salamat sa pagsama. Peace out.